Sa kabilang banda, sa tarangkahan ng lungsod na nakaharap sa Thousand Jedi, dalawang gwardya ang nagbabantay sa pader ng lungsod ng Wuyu. Nagtaka ang isang batang gwardya kung bakit kailangan pa nilang bantayan ang lugar na yun, dahil tila napakalungkot at nakakatakot ng paligid at halos wala namang dumaraan. Ipinaliwanag naman ng mas matandang gwardya na normal lamang na hindi niya ito maintindihan sa unang araw niya sa trabaho. Ayon sa kanya, bagamat bihirang may lumabas na halimaw mula sa Thousand Jedi, kailangan pa rin nilang magbantay. Kapag may lumitaw na mga halimaw, kailangan nilang agad ipaalam sa lungsod upang makapaghanda ang mga eksperto ng Wuyu City na ipagtanggol ang lugar. Pagkatapos ay itinuro ng matandang gwardya ang mga bakas ng matinding labanan sa paligid. Sinabi niyang ang mga markang yun ay iniwan ng mga halimaw mula sa Thousand Jedi, at karamihan sa kanila ay naitaboy na noon ng mga makapangyarihang mandirigma ng lungsod. Dahil dito, na-imagine ng batang gwardya ang pwedeng mangyari sa kanila, kaya labis na lamang ang takot nito. Nagtanong ang batang gwardya kay Uncle Leo kung may mga taong lumalabas pa ba mula sa lugar na yun. Nagtataka siya dahil napakaraming eksperto sa Wuyu City, kaya iniisip niyang dapat ay may mga taong pumupunta at bumabalik mula roon. Ipinaliwanag ni Uncle Leo na masyado pa siyang bata para maintindihan ang tunay na panganib ng Thousand Jedi. Ayon sa kanya, halos imposibleng may taong makalabas mula roon ng buhay, napakadelikado ng lugar na yun kaya kakaunti lamang ang nakakaligtas. Dagdag pa niya, tanging ang mga tunay na makapangyarihang mandirigma lamang ang maaaring lumabas mula sa lugar na yun ng buhay, at ang mga taong yun ay parang mga halimaw sa lakas kung ikukumpara sa ordinaryong tao. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ng batang gwardya ang isang kakaibang bagay sa malayo, namutla ang kanyang mukha at agad niyang tinawag si Uncle Leo upang tingnan ang kanyang nakita. Nang makita ni Uncle Leo kung ano ang papalapit, agad siyang nabigla at nataranta. Kaagad niyang napagtanto ang matinding panganib na paparating sa kanilang lungsod. Agad siyang sumigaw na may pagsalakay ng mga halimaw na papalapit sa lungsod. Ang akala nilang halimaw ay ang ating bida pala, mabilis lamang itong tumatakbo habang may hawak na karne ng hayop. Matapos makita ang panganib, agad na tumakbo ang mga gwardya papasok ng lungsod upang ipaalam ang balita. Habang nagmamadali silang tumatakbo sa lagusan ng tarangkahan, malakas nilang isinigaw na may mga halimaw na sumalakay mula sa Thousand Jedi. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng lungsod. Nataranta ang mga tao nang marinig na may mga humanoid na halimaw na papalapit sa Wuyu City. Agad namang kumilos ang mga mandirigma at eksperto ng lungsod. Nang marinig nila ang balita, nagulat sila ngunit hindi nag-atubiling sumugod patungo sa tarangkahan upang harapin ang banta. Ipinag-utos nila na agad pumunta sa gate at ihanda ang sarili para sa isang labanan hanggang kamatayan upang maprotektahan ang Wuyu City. Kasabay nun, agad na nagtipon ang mga makapangyarihang mandirigma ng Wuyu City sa ibabaw ng pader ng lungsod, handa silang harapin ang anumang banta na magmumula sa Thousand Jedi. Ipinag-utos ni Lao Yu na gawin ng lahat ang kanilang makakaya at siguraduhing mapatay ang mga halimaw bago pa man makapasok ang mga ito sa loob ng lungsod. Kasunod nun, biglang narinig ng isa sa kanila ang malakas na pag-ungol ng isang mabangis na nilalang. Agad niyang sinabi ito kay Lao Yu na tila nagbabantay na rin ang halimaw at handa itong umatake. Dahil dito, napagtanto ni Lao Yu na mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaasahan, naging mabigat ang kanyang mukha habang sinasabi niyang napakasama ng sitwasyong ito. Agad niyang hinawakan ang kanyang sandata at inutusan ang lahat na maghanda sa nalalapit na labanan, dahil anumang oras ay maaaring magsimula ang mabangis na sagupaan sa labas ng Wuyu City. Dumating na ang ating bida sa gate ng Wuyu City, at masaya niyang kinausap ang mga ito. May naalala ang ating bida tungkol sa kanyang naging karanasan sa Thousand Jedi. Naalala niya ang isang nag-iisang lobo na kanyang napatay noon. Para sa kanya, napakalaking kayamanan ng halimaw na iyon dahil maraming mahalagang bagay ang maaaring makuha mula rito tulad ng balat at mga ngipin, na maaaring ibenta ng mahal kapag nakapasok siya sa lungsod. Naalala rin niya na sinuri niya ang dating lungga ng lobo. Sa loob nito, napansin niya ang mga bakas na nagpapakita na may mga taong nanirahan doon noon pa man, na tila matagal nang nawala. Habang tinitingnan niya ang lugar, may nakita siyang isang lumang sandata, kahit matagal na itong naiwan doon, hindi pa rin ito kinakalawang at mukhang matibay pa rin. Nang lagyan niya ito ng aura, napansin niyang napakatalam nito, dahil dito, naisip niyang maaaring ang sandatang iyon ay iniwan ng isang makapangyarihang eksperto noong nakaraan.
Nagtaka si Lao Yu nang mapansin nila na ang taong papalapit ay tila nakakapagsalita ng wika ng tao. Dahil dito, napaisip sila kung talagang tao ba ito o isang kakaibang nilalang mula sa Thousand Jedi. Napansin nila na parang tinatanong ng lalaki kung ito ba ang Wuyu City. Dahil dito, napagtanto ni Lao Yu na hindi ito maaaring halimaw, dahil kahit gaano pa kalakas ang isang halimaw ay hindi ito makakapagsalita ng wika ng tao. Gayunpaman, naguluhan pa rin siya kung paano nakalabas ang lalaking ito mula sa Thousand Jedi, dahil napakadelikadong lugar nito at bihira ang mga taong nakakaligtas doon. Napansin din ng isa sa mga gwardya ang kanyang maikling buhok at anyo, kaya bigla niyang naisip na baka ito ang taong matagal na nilang hinihintay. Tinawag nila ito mula sa itaas ng pader at tinanong kung siya nga ba si Wang Sheng. Agad naman itong sumagot at kinumpirma na siya ngayon. Halata sa kanyang mukha ang pagod habang sinasabi niyang hindi na siya makakatakbo pa at nais lamang niyang makapasok sa lungsod upang makapagpahinga. Nagkatinginan ng mga gwardya at hindi agad malaman kung ano ang dapat gawin. Ngunit bigla na lamang dumating ang isang matandang lalaki, at inutusan niya ang mga ito na papasukin ang ating bida. Parang siga na naglakad ang ating bida papasok sa loob ng Wuyu City habang pasan ang katawan ng isang halimaw sa kanyang balikat. Dahil dito, agad siyang napansin ng maraming tao sa paligid. Maraming tao ang nagbulungan at nagmasid sa kanya habang naglalakad siya sa kalsada, ang ilan ay nag-aalala at sinabing mukhang hindi maganda ang mangyayari. Habang naglalakad si Wang Sheng sa loob ng lungsod, napansin niyang maraming mata ang nakatutok sa kanya. Kahit nakapasok siya sa lungsod ng maayos, ramdam niyang hindi siya basta makakapagpahinga. Sa isip niya, tila ang paghahanap ng kapahingahan sa Wuyu City ay maaaring magdala pa sa kanya ng mas malaking gulo o kahit kamatayan. Pagkatapos nito, nagtungo ang ating bida sa isang kilalang lugar na tinatawag na Baoqing Yutang, isang gusaling kilala bilang isa sa mga imperial na kayamanan ng lungsod. Kasabay nito ay dumiretso siya sa loob ng Wuyu City Killer Hall. Ito ang lugar kung saan tumatanggap ng mga misyon o trabaho ang mga mamamatay tao at mandirigma ng lungsod. Habang pinagmamasdan ang paligid, naalala ng ating bida na sa lugar na ito kinukuha ng mga killer ng Wuyu City ang kanilang mga misyon, sa ikalawang palapag naman ibinibigay ang bayad o gantimpala matapos makumpleto ang isang gawain. Dahil malinaw at mahigpit ang mga patakaran sa lugar na ito, alam ng ating bida na dito siya maaaring magsimula upang kumita at palakasin ang kanyang sarili sa loob ng Wuyu City. Kasunod nun, dumiretso siya sa lugar ng pagpaparehistro ng mga killer. Sa counter ay may isang babaeng tagapangasiwa na tila inaantok pa habang naghihintay ng mga taong magpaparehistro. Paglapit ng ating bida, agad siyang tinanong ng babae kung magpaparehistro ba siya bilang isang killer at kung siya ba ay bagong dating. Magalang namang sumagot ang ating bida at tinanong kung ano ang proseso ng pagpaparehistro. Ipinaliwanag ng babae na kailangan lamang magbayad ng 10 gintong barya, magbigay ng pangalan, at pagkatapos ay susuriin ang kanyang yuanhan gamit ang isang espesyal na salamin na tinatawag na yuan mirror. Matapos iyon ay kailangan na lamang niyang maghintay para makumpleto ang proseso. Habang nag-uusap sila, napansin ng babae na magaling magsalita at manguto ang ating bida. Dahil dito ay napangiti siya habang kausap ito. Hindi nagtagal ay inilapag ng ating bida ang 10 gintong barya sa mesa at sinabi ang pangalang nais niyang gamitin. Pinili niyang gamitin ang pangalang Lone Wolf. Nagustuhan ng babae ang sinabi ng ating bida, lalo na sa mga gintong barya niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang yuan mirror at iniabot ito sa ating bida upang simulan ang pagsusuri sa kanyang yuanhan. Lumabas naman ang yuanhan spirit ng ating bida na isang maliit na isda pa rin. Pagkatapos nun, bigla na lamang lumapit ang isang hangal at nagsimulang mang-insulto. Tinawag niya ang ating bida na isang walang kwentang tao at sinabi na parang basura lamang ito na hindi dapat pinapayagang manatili sa Wuyu City. Hindi nagustuhan ng babaeng tagapangasiwa ang asal ng lalaki at agad itong sinita. Ipinaalala niya na walang patakaran sa Wuyu City na nagbabawal sa mga ordinaryong tao na magparehistro bilang killer. Binalaan pa niya ang lalaki na huwag maging masyadong mayabang dahil hindi niya alam kung sino ang maaari niyang mabangga. Ngunit hindi pa rin tumigil ang lalaki at sinabi niyang gusto niyang makita kung kwalipikado nga ba ang ating bida na maging isang killer. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang ating bida at patuloy na nakipag-usap sa babaeng tagapangasiwa. Tinanong niya kung isa na ba siyang killer at kung totoo bang mas maganda ang trato sa mga may mataas na ranggo sa Wuyu City.
Ipinaliwanag ng babae na maaaring ilipat sa kanyang card ang mga puntos mula sa killer card ng ibang tao, ngunit 10% lamang ng mga puntos ang mapupunta sa kanya. Sinabi rin niya na hindi maaaring pumatay sa loob ng Wuyu City. Dagdag pa niya na ang mga killer na may mataas na ranggo ay nakakakuha ng mga diskwento sa mga lugar tulad ng Baoqing Yutang at Imperial Treasure. Ang mga killer na umabot sa ika-6 na antas ay maaari pang manirahan sa Inner City, na siyang tunay na sentro ng Wuyu City. Kinuha naman ng ating bida ang kanyang killer card at tila nag-isip na kailangan na niya itong i-upgrade agad. Inakala ng lalaki na imposible itong mangyari dahil bagong rehistro pa lamang ang kanyang card at nasa unang antas pa lamang ito. Pinagtawanan pa niya ang ideya na makakapag-upgrade ang ating bida gamit lamang ang maliit na porsyento ng puntos. Lumapit naman dito ang isang lalaki, at sinabi niya sa ating bida na siya na nga raw ang magsusuri dito. Ngunit kaagad siyang pinatigil ni Wang Sheng, kaya bigla niyang inilabas mula sa kanyang damit ang maraming killer cards at inilapag ang mga ito sa mesa. Isa-isa niyang binilang ang mga card habang nakatingin ang lahat sa paligid, umabot sa 33 killer cards ang inilatag niya sa mesa. Kaya nagsimulang magulat ang mga tao, lalo na ang hangal kanina, na puno din ng takot ang pagmumukha nito sa kanyang naririnig. Sa huli ay ngumiti ang ating bida at tinanong kung sapat na ba ang dami ng mga card na iyon upang ma-upgrade ang kanyang killer rank. Nagulantang sa gulat ang mga taga-killer hall nang makita nila ang napakaraming killer cards na inilatag ng ating bida sa mesa. Hindi sila makapaniwala sa dami nito kaya agad silang tumawag ng ibang tao upang tulungan silang bilangin ang mga puntos. Nagmamadali silang nagsimulang magbilang habang pinapanood ng lahat ang nangyayari. Isa-isa nilang kinuwenta ang mga puntos mula sa bawat card hanggang sa tuluyang malaman ang kabuuan. Matapos ang mahabang pagbibilang, napag-alaman nilang kulang na lamang ng 30 puntos ang ating bida upang maabot ang ikatlong antas ng killer. Dahil dito, sinabi ng tagapangasiwa na sayang at kaunting puntos na lang sana ay magiging level 3 killer na siya. Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi na kung alam lamang niya ang lahat ng benepisyo ng pagiging killer, sana ay kinuha na niya ang lahat ng killer cards ng mga kalaban na kanyang pinatay noon. Pagkatapos nito ay inilabas niya ang isa pang kakaibang killer sign at ipinakita ito sa kanila upang makita kung anong antas ang makukuha niya mula rito. Pagkakita nito ay lalo pang nagulat ang babae at ang mga nasa killer hall, dahil malinaw na hindi pangkaraniwan ang sign na hawak ng ating bida. Pinag-uusapan ng mga tao sa loob ng killer hall ang mga kumakalat na balita. Sinabi nilang tila totoo ang tsismis na walang nakaligtas sa mga taong ipinadala ng malalaking pamilya upang habulin ang ating bida. Dahil dito, nagsimula silang isipin na napakalakas nga ng taong kanilang hinahabol. Samantala, ibinigay ng ating bida ang kakaibang killer sign sa babaeng tagapangasiwa upang suriin ito. Pagkakita pa lamang niya rito ay agad siyang pinagpawisan sa kaba at sa gulat. Ipinaliwanag niya na ang sign na iyon ay maaaring magpataas ng ranggo ng ating bida hanggang sa hindi bababa sa level 5 killer. Dahil dito ay lalo pang nagulat ang mga tao sa paligid, lalo na ang hangal, at napaluhod pa ito sa takot. Napagtanto niya na kung totoo ito, nangangahulugan na kayang patayin ng ating bida ang mga level 6 killers, dahil ang mga iyon ay nasa tuktok ng lakas ng level 5 realm. Pagkatapos nito ay sinabi ng babae na kailangan nilang gumawa ng opisyal na Yuan Han brand sa pamamagitan ng isang dalubhasang craftsman. Pagkalipas ng 3 araw ay maaari na niyang dalhin ang sertipiko upang makuha ang kanyang bagong killer mark na may tatak ng Yuan Han blood. Kalmadong tinanggap ng ating bida ang papel at pumayag sa proseso. Makalipas ang ilang sandali, patuloy na binabantayan ng dalawang lalaki ang bahay ni Wang Sheng. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa nito dahil magdamag na silang nagmamasid ngunit wala pa rin silang malinaw na naiintindihan. Napansin nila na noong nakaraang araw ay bumili si Wang Sheng ng bagong bakuran at nagpagawa pa siya sa panday ng isang malaking bakal na plato. Samantala, si Wang Sheng ay abala sa loob ng bakuran, binuhusan niya ng tubig ang karne at mabilis itong hiniwa gamit ang kanyang kutsilyo, parang isang bihasang magtitinda ng karne. Pagkatapos ay isinabit niya ang mga hiwa ng karne sa bakal na kawit at patuloy na hinihiwa ang iba pang bahagi, para siyang isang tunay na nagbebenta ng karne sa palengke. Dahil dito, nagtaka ang dalawang kumag, kung anong araw ang ginagawa ng ating bida. Hindi nagtagal ay lumabas si Wang Sheng at malakas na sumigaw upang ipaalam sa mga tao ang kanyang paninda.
ipinagmamalaki niya na ang karne ay galing sa Thousand Jedi Fangs at ibinibenta ito sa halagang 10 gintong barya bawat 1 libra. Labis na nagulat ang dalawang lalaki, hindi sila makapaniwala na ang taong kanilang minamanmanan ay bigla na lamang nagbukas ng tindahan ng karne. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita tungkol sa tindahan ni Wang Sheng. Maraming tao ang agad na nagpunta sa kanyang bakuran at sabay-sabay na nagsisigawan na gusto nilang bumili ng karne. Samantala, labis na nagulat ang dalawang lalaki nang matuklasan na ang ibinebenta ni Wang Sheng ay karne mula sa Thousand Jedi, na isang napakabihirang uri ng hayop sa ika-5 antas. Ipinaliwanag nila na ang mga pangil at hita ng nilalang na iyon ay napakahirap makuha, kaya siguradong napakaraming mahalagang karne ang nasa kamay ni Wang Sheng. Dahil dito ay napagtanto nila na hindi na sapat ang simpleng pagmamasid lamang, nagpasya silang hindi dapat hayaang makaalis si Wang Sheng ng ganoon na lang. Kaya agad silang nag-utos sa kanilang mga kasamahan na maghanap ng ilang tao upang subukan ang lakas ni Wang Sheng at alamin kung gaano siya talaga kalakas. Hindi nagtagal ay may ilang malalakas na lalaki na agad na sumunod sa kanilang utos at naghanda upang kumilos. Maya-maya ay dumating ang 3 lalaki sa tindahan ng karne ng ating bida. Mukhang mga siga ang mga ito at agad siyang tinawag na boy upang kausapin. Ngunit kalmado lamang ang ating bida at sinabi niyang sarado na ang kanyang tindahan dahil mabilis na ubos ang kanyang paninda, kaya mas mabuting bumalik na lang sila ng mas maaga sa susunod. Hindi natuwa ang kalbo sa kanyang sagot, biglang hinampas ng kalbong lalaki ang mesa at galit na nagtanong kung nagpaalam ba siya sa kanilang kapatid bago magtayo ng tindahan sa lugar na iyon. Habang kalmado pa ring nagluluto ang ating bida, tinanong niya ang kalbong lalaki kung ano ang kanyang killer level. Sumagot ang kalbo na siya ay level 2 killer at nagtanong kung bakit yun mahalaga. Sa halip na matakot, biglang kumuha ang ating bida ng kumukulong tubig mula sa kaldero at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa kalbong lalaki. Napahiyaw sa matinding sakit ang kalbo habang tinamaan ng kumukulong tubig ang kanyang kamay. Kasabay nun, inilabas ng ating bida ang kanyang sandata habang sinasabi na isa siyang level 5 killer, kaya wala siyang dahilan para matakot sa isang level 2 killer. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang ginagawa ng mga ito ay tunay bang batas ng Wuyo City, sa loob man o sa labas ng lungsod. Dahil kung yun nga ang patakaran, ibig sabihin ay kailangang sundin yun ng lahat ng killer sa lungsod. Napatahimik ang kalbong lalaki at ang kanyang mga kasama dahil hindi nila inaasahan ang ganitong sagot, kitang-kita sa kanilang mukha ang kaba at pagkalito. Upang lalo silang subukin, sinabi ng kalbong lalaki na gusto niyang bilhin ang balat ng hayop na nakasabit sa tindahan ng ating bida kapalit ng 10 gintong barya, ngunit alam ng ating bida na ang balat ng mga hayop na iyon ay napakahalaga dahil ginagamit iyon bilang matibay na baluti. Napagtanto ng ating bida na sinasadya lamang siyang i-provoke ng kalbo upang makita kung paano siya kikilos. Kaya kalmado niyang tinanong kung yun ba ang gusto ng kalbo. Sinabi rin niya habang binabanan nito ang kanyang sandata, na kung may nais itong malaman, mas mabuting magtanong ng maayos kaysa gumamit ng pananakot. Ngunit hindi pa rin umatras ang kalbong lalaki at patuloy siyang nagbanta. Sinasabing mas mabuting alamin muna ng ating bida kung sino ang mga taong nasa lugar na iyon bago siya gumawa ng gulo. Sinabi ng ating bida na ayaw niyang magkaroon ng gulo sa sandaling kakarating pa lamang niya sa lugar na iyon. Ngunit nilinaw din niya na hindi siya natatakot sa gulo kung kinakailangan. Kasabay nun, tumingin ng masama ang ating bida sa lokasyon ng 2 hangal. Sa isang iglap ay napansin ng 2 lalaking nagmamasid mula sa bubong na tila alam na ng ating bida na sila ay naroon. Labis silang nagulat at nagtanong kung paano sila natuklasan ni Wang Sheng. Samantala, matapang na humarap si Wang Sheng sa 3 kalaban at binalaan niya ang mga ito na kung ayaw nilang mamatay, mas mabuti pang umalis na sila agad. Pinagpawisan ng kalbong lalaki dahil hindi niya inaasahan na lalaban ng isang tao laban sa 3 level 2 masters. Sa isip niya ay imposible para sa isang ordinaryong tao na makatakas sa ganoong kalapit na distansya. Ngunit hindi natitinag si Wang Sheng, kalmado niyang sinabi na kung may sinumang tutulong sa kanya na patayin ang mga ito at ang kanilang mga amo, dadalhin niya ang taong yun sa Thousand Jedi. Dahil sa sinabi niyang yun, agad na nagkagulo ang mga taong nakikinig sa paligid, marami ang napaisip dahil alam nilang si Wang Sheng ay may kakayahang malayang pumasok at lumabas sa Thousand Jedi. May ilan pang nagsabi na handa silang tumulong kay Wang Sheng upang patayin ang mga ito,
Nang marinig yun ng kalbong lalaki at ng kanyang mga kasama, bigla silang kinabahan at napagtanto na maaari silang malagay sa malaking panganib, dahil dito ay agad silang nagpasya na umatras at tumakbo palayo sa lugar. Tahimik lamang silang pinanood ni Wang Sheng habang tumatakas ang mga ito, at sinabihan pa silang umalis na lamang sa kanyang harapan.